para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw ba, siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun po. Klaro ha? Klarong-klaro. Ang pinanggagalingan nito, usapin po ng debate. Pero sa akin po kasi, so far ho, no, na-settle na yon. And ako naman, may personal take dito. Kung ako yung gobyerno, kung ako yung prosecution, mas gusto ko na mag-soli ng pera yan. Bahala ka ng kumusyon sa hukuman kung gusto mong questionin. Para ka maging kwalipikado sa WPP, soli, ito sa akin lang po ito ha. Hindi ito, kumbaga po, ang akin lang po dito yung logic. Pero sabi nga nila, you cannot bend the law. Diba? Hindi mo pwedeng kung ano yung batas. So, bahala na po yung iba, dumulog sa hukuman. Kung naging condition man, yung pong sinasabi na magsauli ka muna ng pera, restitution. Bakit? Kagaya ngayon, si Henry Alcantara na balitang umatras, nagsoli na ng 181 million. Ito pong si Bernardo may isa na uli na rin, pero maliit lang. Ang sinasabi daw po, nangangako ng 1 billion daw aabutin ang isa sa uli, pero nagsauli na siya. Ito pong si Sally, nagsauli na. May isa pa ho nagsauli. So kumbaga, kung ako yung kadil mo sa estado, magiging testigo kita, soli ka muna ng pera bilang sign of good faith. Kagandahan dyan, nagsauli ka na ng ninakaw mo Meron ng patunay na nagnakaw ka kasi noli mo, ninakaw mo DOTR. May Eto pirma ba ni DOTR, Sec? Hindi, ang Giovanni nakapirma Lopez? dito si Marcos Lacanilaw, yung bagong LTO. May bago pa naman sila ngayon, yung isumbong mo kay Chief. Ah. Pwede daw isumbong doon yung mga kawani ng LTO na may ginagawang Ang kalokohan. ganda ng simula ni Marcos, di ba? Oo. Kasi nga naglilinis siya. Yes. Ako dito, wala akong duda, ipapangalandakan dito yung defect sa kasalukuyang sistema. Oo. Sigurado po yan. Pero fine. Okay, so may defect. Ito bang sistema ngayon, wala nang cure? Wala na? Okay, wala na. Sige, so ikukunin nyo ito. Ito ba binid ninyo? Hindi kasi gobyerno. Yan bang gobyerno hindi mag-outsource? Yan bang gobyernong yan? Hindi ba yan kukuha ng kanyang IT provider? Di ganun din yun. Aba, lahat ng mga tanong mo. Very detailed kung saan napunta yung unang tulong po na ipinadala sa kanya ng ating mga Happy Anonymous. Siya po hindi nag-iisa. Marami po sila sa mga nakatanggap po ng biyaya. Talaga po namang tumutupad sa kanilang mga ipinapangako at sila po mga kapatid ay tapat doon sa kanila pong mga sinasabi na paggagamitan po ng pera. Kaya sabi ko nga, sila ang karapat-dapat maging senador, congressman, ayan. Dahil sobrang taga-DBM, tapat. Oo. taga-COA. Oo. Kasi nga po ito yung mga tao. Walang nawawalang pondo. Di ba? Oo. Ay nako. So baby girl, ang dami natin pag-uusapan nga po. At bago po tayo magsimula po ng ating program, kasi nga gusto ho natin simulan po ito na puno pa rin po ng pag-asa. Dahil tayo po ay mga buhay pa. Mahal na Panginoon, marami pong salamat muli sa amin pong paggising today. Lord, thank you po at kami po ay nakabangon pa. Salamat Panginoon, kami po ay nakaabot sa gitna po ng linggo ng paggawa. Muli kaming lumalapit sa inyo para po sa lahat ng mga Pilipinong nahihirapan sa buhay. Ang mga hindi po malaman kung paano nga po maitatawid ang araw na ito sa pangangailangan nila para po sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak na nag-aaral. Lord, gabayan niyo po ang aming mga kababayan. Mahal na Panginoon, muli kami lumalapit sa inyo para po sa mga nakatatanda, lalo na po sa mga marami nang nararamdaman sa katawan, sa mga nangangamba sa kanilang buhay. Panginoon, madalas po kami nasisiraan ng loob, pero alam po namin na kayo po'y nandidiyan. Alam po namin na kayo po'y nandiyan at kayo po ang aming saklay. Mahal na Panginoon, muli po kami lumalapit sa inyo para po sa lahat ng aming nakapakinig na bumabiyahe na po ngayon, ang ibang nga po'y nagtatrabaho na. Keep them safe and protected. Lord, bless our mission today para po sa aming programa na kami po ay makapaglingkod pa ng lubos sa ating mga kababayan. For us to do good and do better. Kayo na pong bahala sa aming mga leader. Kayo na pong bahala sa kanila, Lord. Kami po'y maghihintay ng takdang panahon para po sa aming tuluyang pagbabago. At muli, kami po ay pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan natanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas na loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa.
At ito pong aming idinudulog sa inyo sa pangalan pa rin po ng inyong bugtong na anak na sa Jesus. Amen. Amen. Praise God. Ano ba ang magandang balita today? Kat. So, Oo, mag-ano ka kasi, maghunos dili ka. Oo. Maghunos dili ka kasi, Ted. Ako lang to. Magandang balita. ang magandang balita ngayon, mga Meron? kapatid. May nahanap ka? Sa totoo lang po, no, kung kayo po ay laging nakikinig o nanonood ng balitaan, sigurado po ako nabubugbog na po kayo. Hindi ba sa laman po ng balitang puro politika, awayan, bangayan, at anomalya at korupsyon. At ngayon nga po, ito ho tayo bubugbugin po ng impeachment, di po ba, ng mga usapin na ito. Right? So yung iba ho, inaamin ko din, may mga tao na napapagal na at pagod na. Ang iba nga, gusto na lang ho mag-music. Tama po yan. Kasi yung maapektuhan ng yung diskarte mo sa buhay, yung mental health mo, di ba? Kasi nga halos wala ka nang marinig na magandang balita. Kami ho mismo, kaya nga kahapon tinawagan namin si Secretary Garin para ho makakuha tayo ng balita doon po sa discovery nga ng karagdagang pong natural gas diyan po sa ilalim ng dagat sa West Philippine Sea. Pero maliban po doon, kami po ay naghahanap din po ng ilang pang mga magagandang balita. Sa gitna nito, girl, ang akin lang advice sa lahat po sa atin, lalo na ho doon sa pagising mo sa umaga, agad mo nang bubuhatan ng iyong pinapasang krus. Yun po na lang ngayon po, definitely it's the most appropriate time for us to count those little blessings na hindi po natin pinapansin o binibigyan po ng anumang pong atensyon o anumang pong kaisipan. Halimbawa ngayon, inihahatid mo si Mrs. Magandang balita po yan. Hindi po ba, Mrs.? Smart ka naman kay Mister. Ikaw naman. Oo. Di ba? Or having a partner in life, totoo yan, ha? Opo. Oo, totoo yan. It's a Huwag mo nang blessing. i-ano yung partner in life. Hindi, si Mrs. nga eh. Sinasabi ko lang ito. Bakit? Bakit? Oh. Yung ikaw na estudyante ngayon, inihahatid ka Yan. ni papa mo, ni mama mo. Oo. Pasalamat ka at nahahatid ka ng Correct. parents mo. Pasalamat ka at di kotse ka. Tama, di ka Ayan. nahihirapan mag-commute. Opo. Yun lang pong makahalik ka sa iyong anak o sa iyong apo ay malaki na pong blessing yan. Yun nga po yun. We start to appreciate all of these little things na maaaring hindi mo binibigyan ng importansya, pero yan po talaga ang magandang balita. That you are enjoying life kahit na po gaano pa ito kahirap. Amen. At ang pinaka-importante po, kahit na gaano kahirap, nagmamaneho ka ng kotseng hulugan, pero yan ay pinaghirapan mo. Oo. Yan. Galing sa mabuti, Yes. sa sipag, at sa pawis. Tumutulo man ang bubong mo, hindi na bale, pero yan ay iyong pinagsisumikapan. Oo. Yan. Kasi po, hindi na bali po, huwag na ho tayo mag-isip pa. At kasi ang bottom line sa iba, yun ho bang, alam mo yun, kapag meron siya, gusto ko rin nun. Oo. Yun. Yung Yun ho comparison sa Opo, ibang sa tao, ibang no? Amen. Totoo yan. Yan lang po ang payo po ni Pastor. Maraming salamat, Pastor Ted. Napaaga Hindi, yata si hindi, Pastor Hindi, Jeff. sinasabi ko lang. Pero- kasi minsan naisip ko, di ba? Totoo yan. Alam niyo ngayon, simulan ko kaagad. Oo. Simulan ko kaagad ito. Kaya kami, maririndi kayo dito. sa totoo lang, kaya mo nga Sa ako lagi pinaghandaan ko nito. kaya mo nga ako lagi tinatanong kung ano magandang balita eh. Correct ka dyan. Pasensya ka na, minsan nahihirapan ako maghanap talaga. Mahirap po talaga maghanap ng magandang balita ngayon. Yung nasa sarili ka mo, bahay mo, kahit na gaano kapayak yan, importante, pinaghirapan mo yan. Amen. Importante, nagsusumikap ka, pambayad mo ng kuryente. Yung iyong isinasaing galing yan sa pawis mo. Tama, hindi na humali. Kaya alam nyo, makita mo man sila sa telebisyon o sa anuman po mga hearing, ang gaganda ng relo, hindi ba? Hello, hindi na bali. Alam niya, nakaw yun. Pero di siya aamin. Pinagyayabang niya man yung pagkaganda-gandang relo niya. Oo. Alam niya, nakaw yun. Pero hindi nga aamin. Pero hindi siya aamin. Hindi aamin. Pero alam niya, tontuwa siya. Oo. Tsaka marami Tama. pa rin siya nabobola. Okay? Oo. Yung mga ganun pong usapin. Tama. Alam niyo yun. Kahit na ang komportable ng tulog niya sa mamahaling subdivision, paggagara ng bahay. Pero alam niya, nakaw yun. Oo. Tama? Tama. Ayun. Pero hindi aamin. Pero hindi siya aamin. Naman. Meron bang magnanakaw na umaming nagnakaw siya? Hindi, ngayon meron. Oo. Itong mga state witness. Yes. Yun lang Curry Discaya. Oo, medyo makapal talaga nga ang mukha. Okay. Napunta ako doon. Kay Di- Curly. Di po ba? Oo. Kahit na gaano pa karami ang mga sasakyan mo sa garahe mo,
Yun. O karami ang pera mo sa bangko. Alam nila, nakaw yun. Tama. At saka kung hindi talaga maganda ang pinanggalingan, mag-e-enjoy ka ngayon, but sooner or later, matatapos yan eh. Matatapos at matatapos yan, sa totoo Di po lang. ba? O sige. So kahit na ano pang ipinapangalandakan mo sa publiko, kung alam mo naman na nakaw yan, oo. Alam din namin na nakaw yan. Pero hindi siya aamin kahit alam na natin. Okay. Sige. Mamaya, mamaya ko na ito, tatalakayin yung itong issue po nitong Leviste Files, yung ano man po ang tawag niyo ho dito. Kasi ngayon pinupulaan na si, di ba, si Leandro. Ang dami niya ng bashers ngayon kasi nga painot-inot. Dati kasi hero ang tingin sa kanya ng karamihan. Pero ngayon, iba na. Parang nagbago yung takbo ng ihip ng hangin. 'Di ba? Mas marami ngayon ang nabubuisit na dahil abang daw sila ng abang. Ano ba talagang hawak mo? Ano bang laman niyang Cabral Files na yan? Bukod daw dito sa Cabral Files, meron pa siyang ibang hawak. So, ngayon ang tao, naubos na ang pasensya. Ilalabas mo ba? Hindi mo ba ilalabas? Kasi kung ilalabas mo yan, bakit parang tila pinag-aabang mo kaming lahat na parang nga tayong nanonood ng series on Netflix? O kaya naman sa TV5, yung mga series na inaabangan nating gabi-gabi. May pakabog ng dibdib eh. Ba't hindi isang bagsak na lang? Kung ikaw ay for transparency and accountability, ito yung sinasabi ng ilan ha, sana noon pa nilabas mo na yan. But, Pula sa kanya ngayon. Sa totoo lang, kahapon, nung kausap natin siya, binabasa ko yung comments, ang sinasabi ng mga tao, halos wala na daw naniniwala sa kanyang mga sinasabi. kumbaga hindi niya na manage yung kanyang communication dito po sa isyong ito. But nevertheless, mamaya po tutunghayan natin to para lang niyo maintindihan yung sinasabi na ito ay magandang lead dito po sa usapin pa rin ng korupsyon sa bayan na ito. Ito lang, baby girl, napakalawak nito. Napakarami ng sangkot dito. Hindi lang po ito usapin ng ghost, meron din pong substandard at marami ang overpriced. So paano nga ito haharapin ng mag-iimbestiga dito sa dami nito? So meron ka ng Bong Revilla na nakakulong daw diyan sa Payatas extension ng kanilang city jail sa Quezon City and others. So sinasabi ng iba, sino susunod? So meron na po mga kinakabahan ngayon. And tandaan din po natin, si Bong Revilla, minsan na po yung nakulong doon sa detention center po sa PNP at na-acquit. Eventually, doon po sa PDAF. Kung babasahin niyo po yung desisyon noon, may dissenting opinion doon. At yung pong kanyang pagkaka-absuelto, basahin din po sa mga nakakaalam dito, but eventually nga po na pawalang bisa yung kaso dahil po sa majority decision nung taga-Sandigan Bayan. Ayoko nang detalyihin yan, pero yan ay aral sa prosecutors na kinakailangan talaga dito solid. Ito pong kaso ngayon ni Bong Revilla, hindi pa ito yung mismong galing kay Roberto Bernardo. Hindi pa po ito. Ito po ay sa isang specific na proyekto diyan po sa Bulacan. Sa Pandi. Yan, okay. Ngayon, ano hong mga hawak nilang ebidensya, hindi ho natin alam. Kasi hindi ho natin natutukan to eh. Ang ating pong natutukan, ako sa akin lang, yung affidavit nitong si Bernardo. So isa pa lang ito. Alright, so dito ho ngayon, ang ating pong pinapaalala na, yan, nakakulong siya, and definitely, ipaglalaban ng abogado ang kanyang karapatan. Maaring abutin ito ng 1, 2 taon, pero ilang taon po ito. Mahaba-habang biyahe to, mga kapatid. Isa pa lang siya. Sino susunod? Doon sa affidavit po nitong si Bernardo, mga kapatid, ilan po ang kanyang idinadamay doon. Ano ang focus dito ng mga mag-iimbestiga? Sa lawak, ang dami nito. Kaya ho, kung ang atin po relief sa balitang ito, sa totoo lang, baka abutin tayo ng 5 taon, di pa tayo tapos dito sa diskusyon. Kaya kung pupuntahan mo yung sinasabing Cabral Files nitong si Leviste at pupuntahan mo yung kanyang ibinigay na lead, aba, palagay ko,
ilang taong kakailanganin mo para mag-imbestiga? Kasi sa dami ng proyekto, gusto nyo ng sample? Sample. Mamaya na kaya. Pahapyaw lang, pahapyaw. Pahapyaw. Bigyan mo kami ng isa. Opo. Oo. Kasi nga, ngayon, sayang nga po kung ito'y kanyang inilabas agad-agad dati, Last year pa, no? opo, baka po nagkaroon ito ng... May question kung paano mo nakuha yan. Oo. Definitely po, iampong doktrina ng fruit of the poisonous tree na doktrina, ginagamit yan sa husgado. Na kapag nagbigay ka ng ebidensya at yung ebidensya kinuha mo sa illegal na pamamaraan, yan fruit, bunga ng nakakalasong puno. So hindi yan tinatanggap. Pero po sa ilang investigasyon, pwede mong gamiting lead. Hindi mo naman siya inihaharap sa hukuman na evidence. Tama? Lead. O ito halimbawa, doon sa mga major tag ng mga allocables. Specific ito kung ilang bilyon, mga kapatid, ang halaga po ng bawat sinasabi daw po na opisyal ng gobyerno na mayroong pong alias at anong-anong mga proyekto ang pinagdalhan, magkano ang halaga, saang mga lugar at sino ang kontraktor. So kung meron po itong ganito ng kontraktor, sinasabi niya, na-bid na ito. So existing na daw po ito ng mga proyekto. So sino ngayon ang magkukusa para puntahan ito at alamin kung naandun nga yung proyekto, kung nakapagbigay na ba ng advance yung gobyerno, at ano ang status ng project. Kasi baka dito may ghost din. Baka dito may substandard din. Baka dito may overprice. Ang dami nito. Hindi ba? Yun po. Kaya sayang po at yung kanyang kredibilidad po nalulusaw. Pero pwedeng simulan. Huwag i-discredit as in i-discredit. Kung totoo na gusto natin na magkaalaman dito, kinakailangan pong imbestigahan ito. Pero sino mag-iimbestiga dito? Sino papansin dito sa Cabral files na ito? Kasi sinasabi niya, kung paniniwalaan mo siya, ito ho yung mga may handwritten na mga notes ng mga alias ng mga proponents. Sige, yan po'y sample lamang. Patikim pa lamang. May gusto ko lang banggitin. O sige, tama naman. Ano? Na-post na ba dun sa Facebook? Yung yan din? Kasi kahapon doon sa ugnayan natin kay Kong Leviste, meron pa siyang sinasabi. Hindi lang daw Cabral files ang hawak niya. Meron pa yatang mas matindi pa sa Cabral files na I don't know, kasama na po ba yun sa posting kahapon or sooner or later ilalabas niya rin po, mga kapatid. Kayo po ba? Ano ang komento nyo dyan sa issue na yan? Eto, anong komento nyo sa isyong ito? Kung maalala po ninyo, panahon ni Secretary Vince Dizon, tinanong ko na siya dito. Meron po kasing binalak dati na yung lahat ng magpaparenew ng rehistro sa LTO, hindi ho ba ngayon hihingian ka ng Certificate of Coverage ng insurance? Di po ba? So hindi ka makakapagparehistro kung wala kang binabayaran ng insurance. Totoo po na mayroon na may making yan. Totoo po na may doble-doble ang ginagamit yon. Tama? Okay. Sige. So, ngayon po, may sistema sila. Yung sistemang ito, nasan ba ang problema para ma-improve mo? Kasi ngayon, wala ka nang babayaran. Alright? Wala ka nang practically, babayaran mo yung insurance and then supposed to be interconnected na sila. Right? Para bigay mo ng hard copy, dapat may kopya yung LTO ng soft copy galing doon sa insurance company. Diba? Mga ganun pong sistema. Pero remember, meron silang ipinipilit na dapat pang dumaan dito po sa DBP Data Center Incorporated. Ito po, nagmimistulang gobyerno. Pero nung tatanong tayo dito, si Vigor Mendoza, naalala ho nyo na on the spot siya? Kasi nga tinanong ko, ba't ka mag-i-implement dito? Nag-public hearing ka na ba dito? Hindi pa po. O nakita mo na naman, implement ka. Implement na. Di ba? Public hearing later. Na on the spot si Vigor Mendoza dito. Tinigil niya to eh. Naubol sila dito. Tama. Si Vince, sabi ni Vince, hindi ko alam yan. Oo, Naalala mo? nagulat siya. Live dito. Okay. So, dito mga kapatid, oobligahin ang lahat na magpaparenew ng rehistro na dumaan dito, may bayad.
So meron ako natanggap na report kahapon. Yung iba, kasi nga may order dito at ang kinoko, DOTR, in line with the directive issued by the DOTR mandating the online pre-validation of motor vehicle certificates of coverage and following etc. So ito ho, sinisimulan na naman nila. May mga LTO offices naningil na at yung iba nagpadala sa akin ng prueba. 60 pesos yung iba ang sinisingil per paggamit po nitong online ayan na naman sila. Ilang daang libong sasakyan ang nagre-renew direct. Sa loob ng isang taon, ilang motorsiklo at sasakyan ang nagre-renew. Dito ho, lalabas, wala na naman silang kahirap-hirap. Daang milyon at bilyon ang kikitain nila. Nakita mo talaga namang hindi na uubusan ng racket itong mga taong ito. Yan ang tinatawag nating ang tatalino, di ba? Pero sa maling Ay, tamo, paraan. Tinigil na to eh. Uy, ba't nagbalik? Eh yun nga. So, Tapos sabi mo ginagamit yung DOTR. May Eto pirma ba ni DOTR Sec? Hindi, ang Giovanni nakapirma Lopez? dito si Marcos Lacanilaw, yung bagong LTO. Ay, may bago pa naman sila ngayon. Yung isumbong mo kay Chief. Pwede daw isumbong doon yung mga kawani ng LTO na may ginagawang Ang kalokohan. ganda ng simula ni Marcos, di ba? Oo. Kasi nga naglilinis siya eh. Yes, yes. Ako dito, wala akong duda, ipapangalandakan dito yung defect sa kasalukuyang sistema. Oo. Sigurado po yan. Pero fine. Okay, so may defect. Ito bang sistema ngayon, wala nang cure? Wala na? Okay, wala na. Sige, so ikukunin nyo ito. Ito ba binid ninyo? Hindi kasi gobyerno. Yan bang gobyerno hindi mag-outsource? Yan bang gobyernong yan? Hindi ba yan kukuha ng kanyang IT provider? Eh di ganun din yun. Aba, lahat ng mga tanong mo magandang masagot ni Chief Lacanilaw. Hindi ba? Kasi bakit nga ba nagbabalik ito kung ipinatigil na noon? Di ba? Dahil hindi naman ipatitigil kung wala rin nakitang problema noon. Alam mo yon, yung para bagang, yung wala kang kahirap-hirap, nakaupo ka lang, parang hinahatiran ka rin ng mali-malitang pera, di ba? Wala kang kahirap-hirap. Yung obligado, parang, assume, parang business permit. Obligado siya mag-renew, tama? Yun, ayun, talagang lalapit. Parang dito. Wala kang kahirap-hirap, pupuntahan ka kasi mag-renew ka, bayad ka. Alam niyo yun. Yung, kumbaga, tawag doon, yung target mo, nandidiyan na. Hindi mo hahanapin. Lalapit sa'yo ang pera. Ito yun. Aba, yun po ang kanyang paliwanag sa schedule ng dalaw, pagkain, etc. po karapatan ng mga PDLs, karapatan na dalawin ka ng mga abogado mo o kaya pong iyong mga kapamilya. Alright? At muli, ito pong, kung specific po tayo, dito po kay former Senator, yan po ay mga paunang aligasyon pa lamang at ito po ay dadaan pa sa mahabang proseso ng paglilitis. At ito po ay dalawang kaso, yung isa na piyansahan niya, itong isa ay hindi. Ito ay may kaugnayan pa lamang sa unang kaso ng flood control project particular diyan sa Bulacan. Yung pong aligasyon doon sa affidavit po ni Yusek Bernardo hindi pa po kasama dito. Wala pa dito. At muli mga kapatid, iginagalang po natin ang karapatan nila at ng kanyang abogado na ipagtanggol po itong dating senador. Bagamat kung babalikan po ninyo yung kanyang dating ang kaso, nakulong siya ho dyan sa Campo Ikrame pero napawalang sala siya. Pero hindi po unanimous ang botahan doon. Meron po doong dissenting opinion. Maganda po basahin po ninyo yung dissenting lalo na at kung bakit po hindi siya dapat na nakalaya. But again, yan po ay water under the bridge na ngayon. Panibago pong kasong ito. Sa mga nagtatanong, sino ang susunod? Easy lang kayo dyan. Pero ako ngayon, ang tanong ko, kailan susunod si Curly Discaya? Gusto mo na siyang dalhin doon? Tinatanong ko lang. Kasi nga po, in the light of sa kanya pong, eto, ulitin lang natin to girl. Kasi nga nung una, alam niyo ho yun, kumbaga hindi mo na pinansin. Kasi nga, naunawaan din natin, no? Compassion na, under fire sila. Yung misis niya nakakulong na sa Cebu. So siya, humarap. Naunawaan din natin yung pag-confront sa kanya ng dalawa, na kwento lang naman yon. And in fairness, wala naman talagang hawak na anumang ebidensya, papel o anuman, kundi sinabi lang na pumunta ka dito, pinaalis mo kami. Correct. At nagdidena yung isa, sinasabi ng dalawa, hindi ikaw yun. Hanggang doon lang pumuna yun. Pero doon ako medyo ngayon, nung pinarinig mo sa amin, dito kami medyo tinamaan nasa pool. Oo. Ano nga ulit ang sabi niya doon sa pagtatanong sa kanya tungkol doon sa restitution issue? Pakinggan natin ulit.
Para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw ba, siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun po. Klaro ha? Klarong-klaro. Ang pinanggagalingan nito, usapin po ng debate. Pero sa akin po kasi, so far ho, no, na-settle na yon. And ako naman, my personal take dito, kung ako yung gobyerno, kung ako yung prosecution, mas gusto ko na mag-soli ng pera yan. Bahala ka ng kumustyon sa hukuman kung gusto mong questionin. Para ka maging kwalipikado sa WPP, ito sa akin lang po ito ha. Hindi ito, kumbaga po, ang akin lang po dito yung logic. Pero sabi nga nila, you cannot bend the law. Diba? Hindi mo pa pwedeng kung ano yung batas. So, bahala na po yung iba, dumulog sa hukuman. Kung naging condition man, yung pong sinasabi na magsauli ka muna ng pera, restitution. Bakit? Kagaya ngayon, si Henry Alcantara na balitang umatras, nagsoli na ng 181 million. Ito pong si Bernardo may isinauli na rin, pero maliit lang. Ang sinasabi daw po, nangangako ng 1 billion daw aabutin ang isasauli, pero nagsauli na siya. Ito pong si Sally, nagsauli na. May isa pa ho nagsauli. So kumbaga, kung ako yung kadil mo sa estado, magiging testigo kita, soli ka muna ng pera bilang sign of good faith. Kagandahan dyan, nagsauli ka na ng ninakaw mo Meron ng patunay na nagnakaw ka kasi noli mo, ninakaw mo May affidavit na corresponding yon. Kasi mahirap yung mag-WPP ka na, okay, pinagbigyan mo ng maging testigo ng estado, walang isa na sa uli, wala kang hawak na isa na uli niya, and then eventually, nagkakaso, bumaligstad. Biglang nagbago ng isip o nakausap na areglo at sabihin, hindi po, lahat na sinasabi ko dati, kasinungalingan. Di, saan ka na anyari sa'yo? Hindi ba? So para sa akin, maganda rin na magsoli ka muna ng pera. Nagsoli ka na ng pera. Ngayon, babawiin mo. Saan mo kinuha itong perang ito na sinoli mo sa gobyerno? Tama. Tama? Hindi mo na kinakailangan maging matalino, di ba? Doon sa logic nun. Kung ako naman yung mga prosecutor. Pero again, yan po ay pananaw lang namin. Okay, ngayon, puntahan natin si Curly. Oo, si Curly Discaya, the contractor, who owns a lot of cars. Okay. Wala na, di ba? Meron naman talaga So ito si Curly. Again. Doon nagsimula ang lahat Sige, again. Oo. Paki-play mo nga ulit. Anong sinasabi niya? Narito po muli ang pahayag ni Curly Discaya tungkol po sa usapin ng restitusyon at parang nga pumapabilang siya bilang state witness ng WPP. Para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw ba, siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun po. Okay. Parang kami po dito ang... one more time please, para mas maunawaan natin. Pakinggan natin ulit. Para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw ba, siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun po. Yun. Nakita niyo yung logic, no? Para kaming ninakawan. Para modern day. Na pagnanakaw. Kasi po, nakaw ba? Tapos? Ibabalik sa ninakawan. Yun ang sabi niya Okay. Nakaw ba, ibabalik sa ninakawan? Di ba nga masakit? Kasi nga, ninakaw namin, ibabalik namin sa ninakawan. Alam mo, maraming salamat sa pag-play ulit ng video. Sa paulit-ulit na pagkinig natin, mas naintindihan natin ngayon ang thought and sense of it. Yung konteksto ng kanyang sinasabi at yung logic na sinasabi niya doon sa hearing. Nakaw ba? Isa sa uli mo sa pinagnakawan? Ninakawan? Oo, yung sinabi, ninakawan. Masakit na naman sa kanila yon, di ba? Tama? Ninakaw na nga namin, sosoli pa namin sa inyo. Ano ba kayo? Baka nagkamali lang siya ng choice of words, hindi kaya? Oo. Anyway. Kasi medyo contradicting di ba? May tanong lang ako dito, Direct Grace at Aaron. Sige. Opo. Sa mga taga-BJMP, Oo. kung
Ito ba nasa laya pa, itong si Mr. Curly? Yung huli, nasa Senado siya eh. contempt Naka-contempt. lang, okay. Tama? Di ba? Oo. Kasi may mga nagtatanong nga dito ng ating mga nakapakinig, nasa laya ba ito? Wala pa ho kasi Naka-contempt siyang po. as in kaso, yun Oo. ang kanyang misis. Correct, correct. Pero pwede bang, kung sakasakali po na makasuhan ito, pwede bang doon to sa Manila City Jail? At sagot ko na, sabon. Oo. Bawal din ba ano doon? Yung pa-food delivery? Oo. O sige. Sagot mo na. Sabon. Tsaka sige, akin shampoo. Para may, di ba, yung mga partner ng sabon, hindi shampoo. Lalagyan pa natin ng panghilod, mga kapatid. O sige, sa mga nag-iinit po ang ulo ngayon dyan sa statement na iyan, na para ba tayong ginigisa sa sarili nating mantika? Chacha, ano error na? Ano gagawin? Sagot ko na, sabon, ha? O, akin nga shampoo. Sasamahan ko pa ng pangkuskus. Alam nyo, sa ating... Ay, nako Baka po. mapanaginipan mo pa yan. Ah? Ito. Yung sabon? Hindi, sandali siya. lang. Girl, sorry ha. Asan na yung eyeglass mo? Mamaya ulit. Baka may maalala ka na naman. Isuot mo ulit. Wala akong files na dala-dala dito. Suot mo nga lang ulit, please. O sige, Request dahil ko gusto lang. kitang pasayahin. Oo, please. Eto na. Okay. Bumilang ka muna ng 1, 2, 3. Sandali muna. Boss Max 3 Coffee. Ang naghahatid po ng tamang oras, 2 minutes after 9 o'clock. Aba, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max 3 Coffee. Salamat! Ang dami ho nating napasadahan ng mga isyong pambayan magmula doon po sa pagbubuo nga ng isa pong, ang kanila pong tawag dito, mga kapatid, ay Independent Commission Against Infrastructure Corruption Act of 2025. In the Senate, ayan po ay People's Independent Commission, pero pareho po ang adhikain nito. Yun nga po, matamlay na ngayon ang administrasyon dito. Matamlay na ho sila. Marami silang mga dahilan, ginagalang po natin yon, pero yun nga kasi sa lawak at dami ng sangkot dito. Ang tanong nga, paano po yung priority? Tama? Okay. Anong uunahin? Pero ang sabi ho naman nila ombudsman, tama din naman at maging ng DOJ na depende sa ebidensya. We will work on the evidence. So, Right? Yes. So, kumbaga, yung mga low-hanging Hanging fruit, yun daw ang uunahin. Tama din naman. Ghost project yan. Klarong-klaro yan. Hindi ka na mahihirapan dyan. Tama. Pero paano po yung iba? Halimbawa, yung sa Benguet. Yun, sinasabi ni Mayor Magalong, low-hanging fruit yan. Actually, nasa lupa na yan. Pupulutin mo na lang. Hindi mo na pipitasin. Hindi ba? Kasi klarong-klaro. Nandidiyan, overpriced, substandard, at etc. etc. Ang tanong, kailan isasampa yung kaso? Tama? Yes. And then, yung iba po rin na meron na din pong sinasabi na testimonya yung mga testigo at klarong-klaro sa kanyang kwento at kanya raw pong papatunayan yung direktamente kami na naghatid, nag-deliver sa mga taong ito ng ganito kalaking pera. Hindi nga nabanggit doon sa hearing, hindi na pag-usapan na yung sa isang hotel sa Manila na inihatid doon sa basement at naipunan ng 2 billion, parang nakaligtaan siguro. Anyway, sige. So ngayon, ang atin, sa lawak nga nito, paano pa? Ito pong sinasabi ni Leandro Leviste na kanina po atin nang tinukoy. Hindi ko na iisa-isahin yung mga alias, pero malaki-laki po ang halaga dito. At dito ho, mga kapatid, lumalabas na ang mga perang inilaan sa iba't ibang proyekto at yung tag, ibig sabihin, doon daw po sa files, meron ng kung sino yung proponent at kung saan mga proyekto at sino yung contractor.
specific ito eh. Halimbawa, ito po pare-pareho po ito. Rehabilitation of Tulyahan Bridge, Forest Hill, Quezon City. Improvement of road of Barangay Santa Monica, Quezon City. Improvement of road at Barangay Novaliches, proper Quezon City. 50 million, 50 million, 50 million. At meron pang 100 milyon. 100 milyon, 100 milyon. Kung mag-allocate sila, ay ganun na lang, baby girl. Tignan mo. 50 million, 50 million, 100 milyon. Meron pong 75, 75, 75. Meron din po dito mga kapatid, yung iba ay umaabot nga sa halagang 100 million pare-pareho. At yung contractor pare-pareho. May basihan ba itong sinasabi ni Leviste na ito? Ang sabi niya, ang source niya daw po, may duda sila. Pero isang tabi natin yun kasi hindi ho naman to hukuman. Ang tanong lang dito, ano gagawin ng kinaukulan para nga maimbestigahan ito? Considering na isang page dito, halimbawa yung tag, mayroong letra at may numero. Na iisa lang mga kapatid, pag tinotal mo ito, ilang bilyon ito? Ano girl? Oo, actually, hindi nga lang 100 million yung pinakamalaki. Meron dito as high as 200 and 250 million pesos na pare-pareho. Ano yung proyekto? Oo, ito halimbawa mga kapatid, puntahan natin itong sinasabi ko sa inyo na meron ako nakita dito may 200 million pesos project. Ito na lang, puntahan natin ang 150 million sa may... Tama yung 200. Meron Basahin ako mo yung... nakita. Anyway, sa mga kapatid, ang ating mga po dito, no? Doon po sa nagsasabi na wag natin pansinin ito kasi hindi mo nga alam kung paano yan nakuha. Oo. Fruit of the poisonous tree doctrine. Oo. So, iisang tabi na lang ba natin itong 200 million pesos? Ano nga yung project? Sa Agos River, Okay. dyan sa may General Nakar, Quezon. Okay. Oo, na merong mga initials dito sa may bandang kaliwa na hindi natin naiintindihan. At then may mga contractor na. May kontraktor. Oo, meron ding kontraktor na nakalagay Yung dito. doktrinang yun na ating pinag-uusapan ay doktrina kung ito po ay sa hukuman dadalhin ng mga dokumento. Pero kung ikaw ay actual na mag-iimbestiga at ikay pupunta doon at nakita mo na yung proyekto po ay overpriced, substandard o ghost, and then yung pong alokasyon ay nakuha hango po doon sa binabanggit na allocables, and nagkaroon ng corresponding release ng pera ng gobyerno, nabayaran yung contractor, mga kapatid, at may issue ng overpriced or substandard or worse, ghost, yung bang nadiscover mong yun, fruit of the poisonous tree? Hindi! Hindi na. Kung itong dokumentong ito, pero kung actual mo nakita yan, tatanungin ka ng hukuman, paano mo nalaman yan? Yang kalokohan na iyan. Kasi po, yung nilabas ni Leviste po, inimbestigahan ko. Hindi mo pa pwedeng imbestigahan yan. Hindi mo pa pwedeng imbestigahan yan kasi yung dokumentong yun, hindi mo alam paano nakuha. Ba? Hello! Oh. So, sasawalang bahala na lang ba natin yung mga 300 million pesos Hindi ba? na project? May 300 din. Alam mo, pag tinotal mo yan, girl. Ito kung pare-pareho, Kung gaano kalaki ito. Ito road dike. Road dike sa may San Jose Occidental, Mindoro. Na pare-pareho yung amount. Magkano nga, tag-isa, Oo, magkano? 300 million pesos. Iisa din ang contractor. Anyway, sige po, ito ho, pinag-uusapan lang po natin para ho tayo mag-isip-isip nga na itong isyong ito napakalawak. Ang daming sangkot dito, pero nauunawaan po namin with all sincerity yung hirap ng Ombudsman at DOJ. Mahirap po ito. Kailangan nila ng tulong dito ng ilang pang dagdag na tauhan, of course. Pero yung pong pag-prioritize kung ano ang uunahin, yes, ebidensya, pero sino ho ang mag-iimbestiga ng tulad nito na meron ka ng lead? Hindi po ba? Kung papansinin po nila. O dito, mag-aalay ka na mag-aalay, mag-example ka, and then hihintayin yung reaksyon ng taong bayan. Kapag medyo nag-ingay ulit, sample ka ulit. Kapag humupa na naman, bagal tayo. Alam niyo ho yun, hindi malayo na may mga taong ganun po ang kaisipan. Lalo pa nga po, mga kapatid, dahil yung mga sangkot ng mga starring dito, gaya po ni Zaldico,
At ni Saldi Niño ay mukha pong nahinto ang paghahanap. At yung pong nandidiyan mismo ho at kitang-kita mo na. At nandidiyan nga po sinasabing hinatiran mismo ng pera, ngingiti-ngiti lang at panay pa rin po ang inom ng wine na milyones ang halaga. O, diba? Kasi Lesson ang sakit sa learned. batok, di ba? Sobra. Tsaka hindi. Obviously, kahit sinong ekonomista, kahit hindi ekonomista, alam na malaki talagang epekto nitong korupsyon sa ating ekonomiya. I'll give you an example. No? Okay. Yes, Mr. Chair. Kahapon, meron akong mga nakakapalitan ng impormasyon. Ang Bureau of Customs, ngayon, Rome, ang target for 2026 is 1.1 something trillion pesos target collection. Namumroblema ang customs ngayon, although nga pala yung nandidiyan dati na may eroplano, may helicopter, anyway. Ang customs namumroblema, paano nila ma-achieve yung target? Kasi ngayon, yung importers, no? Importers, saan ka makikita? Sa import. Yung importers ngayon, nababawasan yung volume. Klaro. Bakit nababawasan yung volume? Humihina demand. Tama? At yung mga may negosyo, hindi sila nag-aangkat ng maramihan kasi nga doon sa instability and insecurity. So it follows na kung maliit yung imports, maliit yung tariff. Correct? Isa yan sa mga problema nila. Bakit ganon? Kasi po, ang ekonomiya may problema. Kasi kapag po ang ating inaangkat ay para sa produksyon ng mga factories dito, o kaya po yung mga retails na ginagawa ng ibang pong nasa retail, at maganda ang buhay, maganda ang sales, import ka ng import. Although sabi nga ni Professor, hindi tayo dapat gano'n, pero diyan kumukuha ng buhay ang customs. Yan po ang sinasabi nung akin na kaugnayan na palatandaan na may problema sila sa customs. Pag hindi sila nakamit ng target, at kapag hindi nakapag-meet ng target itong si BIR, although ang mga taga-BIR, ang una nilang namimit, yung target nila, personal. Sariling target. Yan ang Aray ko po. usap-usapan. Yung target ng gobyerno, mas hindi malaki ma-meet. yung kanila kaysa sa Estado. Ay, dati pa man din. Okay. Usap-usapan na yan. Ngayon, Oh, mga sige. kapatid, at ang kanilang hinaharas yung mga nagbabayad. Oo, yung mga straight, kumbaga. Oo. Okay, so kapag hindi na-meet yung target, kasi nga yung ikaw na negosyante, pag mahina ang kita mo, mas maliit ang deklarado mo. Yung totoo lang, ha? So maliliit ang kanilang koleksyon. Saan ka kukuha ng pera? Dito, 6.7 trillion ito. Paano mo pupunduhan yung nanakawin nila? Ay, sorry po. Paano mo pupunduhan ang mga programang napaka-importante? So, uutang ka ulit. Tama? So, manganganak at manganganak ng problema. So, you have to go to the basic. Ano ba problema? Ang problema ngayon, wag na ho nating itanggi. Gobyerno. Ang gobyerno ang dapat tumino. At ang taong bayan dapat nagbabantay at huwag magsasawa. At nag-iingay. At nag-iingay. Otherwise, ito mamanahin ng apo natin, ng mga anak natin, kasi nga walang nag-iingay, hinahayaan lang. O yung wapakels ka. Pati po sa mga obserbahan po ninyo, sa mga hearing, may mga nagbabago. May mga kapansin-pansin na parang may something. Kapag hinayaan natin yon, so hindi natin makikita yung ating inaasam-asam na accountability and justice. Dito po sa napakalaking iskandalong ito, takipan na lang sila ng takipan. At ikaw na Pilipino, patuloy po na maghihirap, gigising ng pagkaaga-aga, Magtitiis. magpapagal, magpapakahirap para sa mga korap.